Mga tanong. Okay, mga tanong naman ulit tayo. Okay, ito tayo sa unang tanong kay, wait lang muna ha, silipin ko muna kung sino mga nag-raisean dito ngayon sa Zoom. Okay, walang nag-raisean, so dito ako sa mga tanong na nasa comment section. Sabi ni Mary ano? Ba't tumatawag si Eugene? Ano kaya sa dyan ito? Wait lang muna ha. Sabi ni mamaya na bro, tawagan kita mamaya bro, huwag kang malala bro. Sabi ni Mary Krampus Mas, bro Jando, tanong ko lang, di ba bawal dagdagan verses ng Bible na wala sa manuscripts? Pero bakit ang Bible nyo may dinagdag na verses tulad ng John 7:53, 8 to 8:11 at Mark 16:9 to 20? Okay. Actually bro, yung sinasabi nila na walang Mark 16 to 20, yun ay nasa ano, yun ay nasa Codex Sinaiticus. Yung Codex Sinaiticus wala siyang Mark 16 to 20. Pero yung Codex Vaticanus meron siya. Ibig sabihin, dahil meron siya, malamang hindi kumpleto ang naipublish ng Codex Sinaiticus. So, hindi ibig sabihin na dagdag yan. Yung mga sinasabi mo, hindi yan mga dagdag yan, eh, bahagi talaga ng kasulatan. No? Yan, eh, bahagi ng mga kasulatan. Okay. So, dito tayo sa walang iba kasi nag-ano doon kasi nagbabangayan sila sa comment section. Dito ako sa isa pa nating mga katanungan. Ito tayo ngayon kay nabasa ko na ba to si Linimit? Good evening bro. Meron ba kayong ma-recommend na Bible para sa mga Katoliko na beginner pa lang or madaling maintindihan ng mga bata? Salamat bro. Okay, ang maibigay ko dito sa iyo bro para sa mga beginners yung ano, yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Tagalog, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Sa English, Christian Community Bible. At sa Bisaya, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Okay, ito naman tayo ngayon from 1373 bro. Good eve. Meron po akong nabiling tarot cards and book of witch rituals. Nabili ko po ito nung time na blinded pa po ako. I thought merong white and black witches. Nag-start na akong magtawag ng spiritual guide ko every 3 a.m. noon. And one time, dumating naman siya and nakakatakot. Lo, dumating spiritual guide mo? Nakakatakot? Ano to ha? I stop hanggang nakita ko na po ang PPP na i-confess ko na rin kay Father Darwin sa Bohol po yun. Ngayon po, sinusurrender ko sa pari dito abroad ang book and tarot cards ko pero ayaw niyang tanggapin. I-keep ko na lang daw. Pwede ko po ba isend kay Father sa Italy ito since nasa Europe din ako? Takot po kasi akong i-dispose siya since di ako marunong sa rituals. Baka ma-retaliate po ako. Thank you po. Okay, brother Romer. Ikaw yatang kailangan sumagot nito. So ganyan bro, kapag yung mga yung mga books na mga witchcraft kasi meron din tayo doon sa may tayo kaso diyan sa Bohol na parang yung bata siya. Ano yata si Bro Obet yung yung naka-handle po niyan. Meron siyang book na bili niya sa doon sa ang tawag diyan sa Shopee. Meron talaga yan bro, before ka magamit, meron yang parang kamay na ganun mo, tapos may pack yan, may spell sila na gagamitin, yung sasabihin. So ganun po, kapag meron po kayo niyan, tapos umpisal ninyo, huwag kayong matakot sa retaliation. Mas retaliate pa kayo niyan. Kasi kapag doon kayo nagpo-focus sa retaliation, sigurado tatablan po kayo. Kasi nag-feed po kayo sa demon through fear. So kapag meron kayong fear, kapag ganyan, wala, tamaan po talaga kayo. So wag niyong unahan yung yung mga demonyo. Kasi alam ng mga demonyo alam ng mga demonyo yung ng disposisyon natin kapag ganyan. So nandyan ka man sa malayo, sabi ng pare, i-keep mo lang, wag po, i-dispose nyo po. Meron po tayong disposal niyan, may prayers po tayo kasi ang dali mo na lang binili tapos hindi mo ma-dispose. So ikaw mismo ang mag-dispose. Kung ayaw mo talaga, ipadala mo na lang dito sa amin.
Yung cellphone bro ba? Oh, O yung cellphone, gaya nung sa cellphone. Oh, yung tama. cellphone na pinadala dito sa amin, i-care off mo lang sa akin. I-care off mo lang sa akin. Kung nasa abroad ka man, i-care off mo sa akin. Ipadala dito sa Office of Exorcism and Deliverance Ministry sa Bohol. Kami na po ang magdi-dispose niyan. Pero kapag mahirapan ka talaga na magpadala kasi magastos mga ganyan, so ikaw na po mag-dispose. Meron po tayo sa page page 69. Hindi pala, ano pala yun, renouncement, page 69, renouncement. Tapos meron akong pinost doon sa FB about sa disposal ng yung mga occult objects. Kasama na din yan. Sundin nyo po. So wag kayong matakot ha, kagaya dito sa mga sa mga Franciscan. Sabi nila, sabi ng mga pare na ipahinto na daw yung pagdi-deliverance ng isang pare kasi merong pumunta sa kanya 12 ng umaga. Kasi sabi parang nabubuwang na ba, parang nawawala na sa sarili. So anong ginawa niya kasi 12 ng madaling araw na. So itong pare na to, grabe ka matulungin kahit nagisingin mo yan ng 3 o'clock, 2 o'clock, gigising yan kapag ka emergency, hindi kagaya ng ibang pare, papabalikin ka. Ito talagang pare na to, grabe, sobra na bait. So ginawa niya kasi buong pamilya, pinakumpisal niya lahat. Tapos anointing of the sick, sila lahat. Pagkatapos noon, inano yung bata, yung dineliverance niya. So gumaling. So sabi ng mga superior, kasi nare-retaliate na daw sila lahat. So pinapahinto na daw lahat. Yung pati na siya, binawala na siya mag-deliverance. So sabi ko, nag-usap kami kanina, Father, kapag kabawalan ka ng superior mo na mag-deliverance, bawalan ka na sana na magpakumpisal. Kasi mas grabe yung impact ng kumpisal kaysa deliverance. Sabi ko na, sakramento kasi yung, kumpisal. Tapos yung deliverance, lang yan, yung sacramentals. So kapag papahintuin ka yan, huminto ka na lang sa pagkapalit kapag ganyan. Kasi hindi nila alam, wala silang walang, yung iniisip lang nila, always retaliation. So ang pinaka-retaliation po dito, yung hihinto ka sa pag-deliverance. Yung mahinto yung 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 pagtulong mo doon sa mga tao na nangangailangan. Yun ang pinaka-greatest retaliation na mangyayari po sa atin. Kapag ayaw na po natin gamitin yung mga dasal sa simbahan. Kasi akala nila yung exorcism ay yung deliverance, prayer, exorcism na yon. Hindi po. Meron po tayong deliverance prayer para sa mga lay, meron tayong simple exorcism. Sa lahat po yan ng mga pare na hindi appointed ng obispo. Pwede po sila simple exorcism. Tapos mayroong solemn exorcism para lang po yon sa mga appointed priest. So hindi po ibig sabihin na nag-exorcism na sila, hindi. Yung simple exorcism, yung deliverance, nakaka-deliverance po sila kapag hindi po sila appointed. Kahit na nga pare, sabi nila sa akin na, bakit hindi ka nagpaalam sa obispo bro? Bawal yan, bawal yan. Sabi ko, bakit? Peke yung yung pinirmahan ng kura paruko namin. Peke yung letter. Sabi niya sa akin, ako nang bahala sa iyo bro. Kaya nga, kapag ganun, kapag inaprubahan ng kura paruko, yung jurisdiction lang namin, dito lang sa parokya, hindi na kami lalabas. So, hinayaan kami ng paroko na magtulong sa mga tao na nangangailangan. Alangan naman, papupuntahin pa natin sa albularyo. So, yung mga ganyan, ang ginagawa natin is empowerment. Yun po ang pinaka-importante, yung ma-empower po kayo. Huwag niyong isipin yung retaliation na mariretaliate talaga ako. Mariretaliate ka talaga kasi inunahan mo na ang Diyos talaga, dahil po yun sa grasya, dahil po yun sa sakramento, na poprotektahan po tayo sa mga demonyo. Anong sabi ng demonyo palagi sa akin? Papatayin kita, mamayang papatayin kita. Walang nangyari. Bakit? Dahil po sa grasya ng Diyos na binigay, yung protection po ng binigay sa Diyos. Kasi pag sinabihan ka ng demonyo, papatayin kita, tapos natakot ka na, siguradong patay ka talaga. So, ang fear pala, yun pala, ang pagkain ng mga demonyo sa atin. So wag po nating ipairal po yung mga fear, yung yung mag-isip tayo ng retaliation, mag-isip tayo ng Once na ma-retaliation tolerable po, effective yung prayer mo.
O yung tolerable lang na manageable lang, yung kaya talaga. Pero pagka mag-landing ka na sa ICU, dahil lang doon, meron ka ng doorway. So, ang una po natin gawin is conversion. More on conversion. Hindi po yan automatic na conversion. Hindi po magical. Every seconds, every day, conversion po yan. Ginagawa po na, striving to become perfect, to become holy. Yung sinabi ng Diyos, be holy for I am holy. So, wag po natin na pangunahan po. Wag po natin pangunahan. Kaya nga sabi ni San Pablo nga, be strong, kagaya ng mga lalaki, yung di, sa ano lang, sa buhay natin, dapat po natin panindigan, yung kaya nga sabi ng Sirach, panindigan nyo hanggang sa ang katotohanan, kahit na ang kabayaran, yung ano natin, yung buhay natin. So wag po tayong matakot sa mga demonyo. Kasi tinatakot lang tayo niyan. Mas takot pa nga yung demonyo sa atin kasi bininyagan tayo ng nabinyagan na tayo. Takot yung mga demonyo sa atin. So, ang sa kanila lang, panakot. Hindi yung panakot na sibuyas, sibuyas, bawang. At tinatakot lang tayo. So, ganun po. Wag po nating itago yung mga tarot cards natin. I-surrender po. Kaya nga, empowerment to empowerment. Para ma-empower. Na mas takot yung demonyo sa na-empower. Mas ganahan yung demonyo sa mga taong takot. So, ganun lang po. Lang po, nasa grasya, be holy, striving to become perfect, striving to become holy, sabi ng Diyos. So, yun lang pinaka-importante natin. Nasa sakramento tayo. Huwag tayong matakot kasi pinapakain natin ng demonyo through fear. So, yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Next question naman dito is from 6909. Okay lang po ba yung mga apo ko tuwing nakikita sila ng biyenan kong lalaki ay nilalawayan niya sa noo, mga bata, para kontra daw sa usog? Brother Romer? So, delikado po yan kasi occult practices po yan. So, maulog din occult practices tapos yung sa superstitious belief. So, kapag ganyan po na usog, meron talaga mga tao, yung mga balis na kapag sinabihan mo, ang ganda mo, ang ganda ng mo, yung buhok mo, sumasakit talaga yung tiyan. Meron talaga dito, kahit nasaan nga yan Mga yung sabi nila itim yung dila, yung yung sa Bisaya pa, laog dila, yung sabi nila. So kapag ganon, kasi nababalis o nauusog, ang dami po nating exorcism oil na na magbili lang po kayo ng yung pure olive oil tapos ipablas ninyo po sa mga pare so malapit sa parokya natin. So wag po natin gamitin na for example itong natin yung online blessing natin, hindi po yan applicable po sa mga tao na may nagbe-bless sa parokya nila. Kapag kayong mga pare ninyo ay nagbe-bless doon sa parokya ninyo, puntahan ninyo. Kasi yung online blessing po, para lang po yun sa mga emergency talaga na malayo po talaga sa simbahan. Malayo po talaga sa simbahan, nasa bundok, hindi sila makababa. Tapos yung mga paruko nila hindi nagbe-bless kasi takot din. So, ganon, yung online blessing, pinaka-effective po yun. So, sa mga tao na malapit sa parokya, may nagbe-bless naman, huwag niyong gamitin yung online blessing na yung paraan na para madalian. Hindi po yun, abuso po yun. Hindi po yan pwede. Magkakasala po kayo doon. So, ang gagawin po natin sa mga nauusog, yung mga ganyan, gamitin po natin yung exorcism oil natin na sa pamamaraan na mabuti. Hindi po yung ginagamit po natin na parang anting-anting. Kapag merong mga balis or usog, nagbabalis yan, ganyan, i-cross mo lang doon sa noo mo, sa bro mo, sa tiyan mo, kung saan ang sakit, nawawala po yan. Nawawala po talaga yan. So meron nga dito na nag-a-assist po sa akin tapos biglang sumakit yung buong buong katawan niya pagkatapos. Tapos nilagyan ng exorcism oil, biglang nawala. Sabi ko, grabe talaga ang kapangyarihan ng exorcism oil. Kahit nga doon sa Bohol, yung nakagat ng King Cobra, yung tinatawag ni Padre na Sister Cobra, yung yung lay minister na nakagat ng cobra, pinainom lang. Hindi na naturukan
hindi na naturukan ng antivenom. So hindi po ibig sabihin na meron kang exorcism oil, magpakagat ka na sa cobra para gawin mo na inumin mo para hindi ka mamatay. Hindi po 'yan pwede. Kasi parang ginawa mo na yung habak. So ang lang po sa atin kapag ka meron pong ganyan, sumakit yung tiyan, kapag ka hindi po nawala sa exorcism oil, natural po 'yan ang sakit. Kasi kapag ka preternatural po yung sakit mo, kahit na lang, yung exorcism oil, holy water, yung holy salt, pagka nilagay mo, automatic, aalis, mawawala yan. Subukan na namin yan. Yung mga konting retaliation, meron naman talaga yan, konting retaliation. Pagka parang masakit yung dito mo, pagkatapos mo nilagay ng exorcism oil, tapos pag deliverance, nawala agad. So meron mga ganyan, konting retaliation. So wag niyo po wag niyo pong gamitin yung mga yung exorcism oil na parang habak. Gamitin niyo po ito na para sa kabutihan po. Bro, yung yon, Kaalam 610, Oh, karunungan yan bro. Kaalam 610. Oh, sa Kaalam 610 sabi dito, ikaw bro? Pakita mo na lang bro para maano nila. Brother Junior, pakibasa yung Karunungan 610. Sige, wait lang. Karunungan 6:10, no? Karunungan ni Solomon. Karunungan ni Solomon 6:10. Ito ba tayo mababasa mga kapatid? Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol na ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. So ganun po, gamitin po natin yung mga sacramentals po natin sa paraan na banal kasi magiging po tayong banal. Kasi kaya nga po, ang turo po namin, yung catechism po namin sa about sa sacramentals, ang grasya sa Diyos, nagpo-flow po yan kapag ka nasa disposition po ang gumagamit. Kapag kayong gumagamit wala sa disposition, didilaan lang na yan ng demonyo. Walang epekto po yan. Kapag ka banal ang gumamit, kapag yung gumamit niyan, yung namuhay ng kabanalan, grabe pong epekto. Grabe po talaga. Grabe po talaga ang kapangyarihan. Grabe po talaga ang magpo-flow po talaga ang grasya doon sa mga sacramentals natin. So wag po nang gawin natin ng mga anting-anting, yung mga sacramentals natin. Ang daming nagpapabless pero hindi nagsisimba tuwing linggo. Ang daming nagpapabless pero hindi naman nagsisimba na kapag yung sa obligation natin sa yung sa mga kapistahan sa, for example, Immaculate Conception, ang dami, wala na. Ginagamit na nilang parang anting-anting, hindi pa yan pwede. So, yung sa mga nausog, gamitin yung sacramentals na meron pong kabanalan para kayo magiging banal din. So, back to you, bro, Jando. Okay, may nakaraisan sa Zoom si Jose Atienza at yung pagbigyan nito. Brother Jose Atienza, good evening. Good evening, bro. Mayroon nga pala akong katanungan. Nakabili nga pala ako ng The Secret book. Ano yan? The Secret book. The Secret book. Ano yung The Secret book? The Secret nga eh. So ibig sabihin mayroon siyang mayroon siyang mga unlocking powers na pwede kang magkaroon daw, sabi. Lihim na karunungan. Oh. So ano ang pwede kong gawin doon? Pag ang problema ko pa doon, mayroon akong nabigyan noon. Tapos kakabili mo lang, bro? Kakabili mo lang? Matagal na 'yon. Nung pa 'yun, mga 2000 yata, 2010. Saan mo nabili, bro? Sa bookstore. National Bookstore? Dito, Jarir. Nasa Saudi ako eh. Sa Saudi ka. So, ating ipasagot yan kay Brother Romer. Brother Romer? So, sa mga ganyan po, yung about sa secret book o sa mga lihim na karunungan, kagaya din yan sa mga witchcraft na mga libro, mga tarot cards, nyo po bro, i-renounce ninyo, gamit po yung book of Padre Siquia kasi hindi ka man makakakuntisal doon chance sa Saudi kasi wala namang Katoliko siguro dyan. Liban na lang doon sa Abu Dhabi ba yun? So, ang gagawin nyo, manghingi po kayo yung puro repentance po talaga, yung nagsisi ka po talaga.
maghingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Tapos ang gawin mo, i-renounce nyo po yung binili ninyo na yung secret book. Tapos yung nabigyan nyo ng ganyan, kung kaya mo naman na mapalitan ng ibang libro na Life of the Saints, mga ganyan, tapos mabawi mo, mas mainam po bro. Tapos i-renounce nyo po gamit yung handbook of Padiskiya, yung in the name of Jesus I renounce all occult beliefs, tapos lahat isabi mo na nagbili ka ng yung secret book, tapos I repent and ask to be forgiven, I now choose Jesus as my only Lord and Savior. 3 beses yun. Pagkatapos niyan, meron po tayong breaking sa breaking sa mga occult objects. Na-post ko po yun doon sa FB. I-follow nyo po yung doon, yung pamamaraan kung paano mag-dispose. Sunugin nyo bro kung kaya mo. Tapos Teka lang, paano kung hindi ko na makita yun? Kasi matagal na nga panahon yun eh. I-renounce mo bro. I-renounce pagka hindi mo naman makita kasi nawala na, mga i-renounce mo bro. Kung may handbook ka ni Padre Sikia yon, gamitin mo page 69. Parang naniniwala pa naman ako dati nun. Oo. I-renounce mo bro. Buti na lang hindi ka naging Super Saiyan. I-renounce mo. Yun eh? Kasi, matagal na kasi yun. Oo, totoo kasi yan. Kapag ka sinakyan talaga na yung maraming demonyo, nagkakatotoo talaga yung mga spell na yan. Ang dami yan. Kaya nga, yung iba, na-amaze sa mga ganyan. Kapag yung tao gusto ng kapangyarihan, bibigyan talaga yan ng demonyo. Yung gusto ng power, na-attract yung demonyo sa mga tao na ganyan, gusto ng power. Kaya nga, kapag ganyan, i-renounce mo bro, page 69, kung meron kang handbook. Actually, yun ang problema ko kasi hindi naman ako marunong magdasal eh. Ay, patay. Kahit na rosaryo? Nagro-rosaryo ako kasi kasama ko sa kaso lang yung sasama-sama lang. Mo bro, maghingi ka ng guide sa rosary. Tapos yun ang ginagawa namin sa mga OFW, yung mga nandyan, kapag wala talaga wala sa kumpisal, pinaparosary namin sila at saka Chaplet of Divine Mercy. Meron man tayong YouTube, man tayo sa YouTube, di ba? Kapag i-search po natin yung Chaplet of Divine Mercy, tapos yung Holy Rosary. Tapos sabayan ninyo kapag magdasal kayo. Sabayan ninyo hanggang sa matuto po kayo. Actually, ngayon ko lang sa naalala bro eh. Ngayon ko lang sa naisip na bumili pala ako ng The Secret dati, tapos talagang inaral ko yun. So i-renounce mo bro. I-renounce mo. Nasa page. Baka makapasa si Jando sa'yo ng prayer na yan. Ihingi mo na lang sa kanya. Sige. Tapos meron akong pangalawang katanungan. Pwede pa? Sige bro. Yung tungkol nga pala sa kasi yung tungkol sa El Shaddai, ano ang stand ng simbahan sa El Shaddai? Yung under ni Brother Mike natin si Bro Angel bro. Si Bro Angel. Okay. Kay Bro Angel yan na linya. Brother Angel, Andiyan pala si Brother Wendell Talibong pala. Brother Angel, good evening. Yes po, no? Ano po yun? Catholic Charismatic Renewal is accepted by the church, no? So actually 1962 after the Second Vatican Council, tinanggap na yan, no? Lahat buong mundo is part of the Catholic Church, kapatid, no? Kaya ang pinaka-spiritual advisor nila si Bishop Bacani. Kaya may misa yan tuwing first once a month, nagmimisa si si Bishop Bacani diyan. So kung ang tanong nyo, ano ba yung stand ng tanggap talaga ng yan, under ng Catholic Church yung kapatid, yung El Shaddai, Catholic Charismatic Renewal ang tao diyan ng simbahan. So, tanggap po yan ng Yes bro. Sige bro. Sandali lang sasagutin ko lang Yes sir. Sige bro, go ahead. Sandali lang to, mga 5 minutes. Okay. Salamat. Ang follow-up question ko doon, paano nga pala yung mga member? Kasi sa totoo lang, 2,000 pa lang, ang dami ko na nakakatunggali doon eh. Kasi ang kanilang mga testimony,
lumalabas, ang sabi nila nung Katoliko pa raw sila, lasinggiro sila at sugarol, babaero. Kaya nung nag-Il Shaddai daw sila, nagbago din buhay nila. Kaya nga mayroon ako talagang ano ko siya, sinabihan ko na sa tanda-tanda mo na yan. Sumasali ka na, hindi mo naman dinaintindihan pala yung sinalian mo. Hindi mo ba alam na ang Il Shaddai, Catholic ano yan, crusade? Nagalit siya sa akin. Kaya nga tanatanong ko kasi, paano yung mga ganong tao? At hindi lang nag-iisa yon, marami sila. Mayroon nga ako nakilala, nag-apply kami, kasabay. Tapos nag-apply sa ang sinulat niya, Il Shaddai Catholic. Kaya, dahil mayroon na akong idea, tinanong ko siya ngayon, kinumpirma ko lang. Ang sabi niya, yes bro, ako, Il Shaddai Catholic. Paano nagkaroon ng Catholic, Il Shaddai Catholic? Sige, Brother Mike nga. So, kaya natanong ko yan kasi, paano na yung mga ganong tao El na... Shaddai Catholic ang religion niya. Mali. Hindi, kaya nga, Dapat, paano yung mga ganong klaseng tao na... Kaya dapat talakayin din dito yun kasi hindi lang nag-iisa yung nakausap ko niyan. Mayroon pa nga akong tinitirahan, hindi ko lang siya dinibate kasi baka palayasin naman ako, wala pa ako sildo nun eh. Gusto niya akong isama sa sa Lunita kasi yung time na yan Lunita pa. Hanggang nagtayo sila ng church na sa Bikutan, doon na sila napunta. So kaya natanong ko yan kasi paano yung mga tao na kasi lumalabas para sa akin, nagkaroon na siya ng lihis na aral eh. Bakit ko nasabi yun? Kasi nga, bakit magkaroon ng yung mga tao na yon na magtitestimony sila na nung Katoliko daw sila, sugarol sila, babaero, kung ano-anong ginagawa nila. Tapos nung nag-El Shaddai na sila, nabago na yung lahat. So yun ang katanungan ko, bakit nagkaroon ng ganon? Okay, bro. Brother Angel. Yes, bro. Medyo may problema yun si brother. Hindi niya naintindihan ang pinasukan niya. hindi niya alam na Katoliko yun. So, yun. Paano yung ganun? Kung makita niyo uli, sabihan niyo siya, turuan niyo siya, no? Ang ibig sabihin doon na hindi niya naintindihan yung hindi niya naintindihan yung pinasok niya na Katoliko talaga. Yung sabi niya dati siyang Katoliko. Atawa ako doon. Kaya nga nakipagtalo pa ako sa kanya eh. Nasabihan ko hindi talaga niya siya yung time na naintindihan. yun, 2000 pa yun, anong year na ngayon? Baka nga Hindi patay na yung tao na yun naintindihan. kasi matanda na yun eh. Ang Dahil, nangyayari kasi dyan, bro, yun nga lang ang naging problema natin. Matagal din ako sa charismatic, no? Kami rin, ang namin si Bishop Bacani. Ang kasi dyan, ang problema sa mga tao, yun nga, sa charismatic kasi minsan may ginagawa silang kakaiba. Yun na nga, no? Minsan nagtuturo ng speaking of tongues. Pero buti yung sa amin, hindi naman nagtuturo ng ganon. So, ang naging problema dyan, yung mga turo nila, magawain nila, kakaiba. So parang ang nangyayari ngayon mas dun sa banal na misa talaga, no? Parang sa simpleng salita, dun sa pagiging nominal Catholic niya noon, kakaiba dun sa nangyayari ngayon sa Catholic charismatic niya. So paano yung ganun? Medyo kulang siya sa kaalaman sa pinasok niya, kapatid, no? Ipag-pray na lang natin na sana maintindihan niya na Katoliko yun. At nagtataka naman ako, baka hindi siya pumupunta dun sa kasi may misa yun. May misa yun actually bro, may misa dati yun, kasi walang misa yan eh. Nagkaroon lang sa ng kaya misa eh. siguro nakaseparate dati. Ngayon meron na yan. Kada linggong pagtitipon nila may misa lagi yun after Pero maganda rin or siguro na before talakayin gawain. dito yun kasi sabi ko nga sa'yo, year 2000 pa yun. Tapos hindi lang nag-iisa yung nakausap ko na mga ganun nga. Tapos yung mismong nakasama ko nga sa applyan, talagang sinulat niya dun sa kanyang biodata, kasi biodata pa lang naman nung araw, ang sinulat talaga niya, nakalagay talaga dun, Il Shaddai Catholic. Kaya nga tinanong ko siya kasi alam ko rin naman kung sino ang talaga ng Il Shaddai at paano siya nabuo. Alam ko ang kwento noon eh. Dahil ang purpose kasi niya ni Theophilus Bacani para dun sa mga yan, yung mga crusader na tulad ni Almeida na walang ginawa kundi magkalat. Iba naman yung Almeida. So yun ang mga protestante yun, mga ibang sekta talaga. Hindi yung Yun nga ang Katoliko. purpose niya, yun nga ang purpose ng Il Shaddai dapat. Yung problema,
lumalabas base sa aking mga natagpuan na nakakausap, lumalabas na nagkaroon na sila ng iba ding aral kasi kung hindi sila nagkaroon ng ibang aral, ibang direksyon, dapat hindi nila sasabihin na El Shaddai Katolik. Yes, hindi lack of knowledge lang yun. Siyempre kulang sa kaalaman. Akala niya siguro yung El Shaddai yun yung talaga ang relihiyon niya. Hindi niya alam Roman Catholic Church talaga yun. Under lang yun. Kumbaga ang ang tawag doon faction or charismatic renewal group lang yan. Tawag doon Catholic community. Sangay lang yon ng Roman Catholic Church, no? So grupo lang yon, but ang pinaka-main nun, Roman Catholic Church siya talaga. So halimbawa, nag-ano ng relihiyon siya sa mga biodata niya, dapat isulat RCC o kaya Roman Catholic Church. Nagkamali lang yun, di, medyo ano lang bro, di, medyo ano ba yun? Yung medyo lack of knowledge lang yun or kulang lang sa kaalaman yun. Pero at least Oo nga, pero importante paano na yung ano nun? Paano yung nabago mga siya. kapamilya niya? Importante na nabago naman, no? Hindi, basic ano lang naman 'yon, no? Na basic na medyo pagkakamaling konti lang naman 'yon. Ano mo na lang sa kanila. Halimbawa, may nalaman ka ng ganun sa susunod, sabihin mo, hindi, wag mong isulat ang El Shaddai ka mo kasi hindi yan alam ng ano. Ang ang recognized sa buong mundo is Roman Catholic Church. Ang El Shaddai is part siya, faction siya ng community, Catholic community group lang yan ng ng simbahan totoong Roman Catholic Church. So ituruan mo na lang sa susunod na Roman Catholic Church talaga siya. Under siya, ang tawag doon Catholic Charismatic Renewal, CCR, no? Catholic Sa bagay, Charismatic parang Renewal. mali pa nga rin din yung sinabi ko dun sa matanda na yun kasi nasabihan ko siya na kasi parang tumataging-ting-ting ako dun sa sinabi niya ng ng Dati siya sugarol nga daw Katoliko. siya. Akala niya hindi Katoliko. Nagkamali lang yun, bro. Hindi niya alam na Katoliko yun. No? Sige, salamat kasi may gagawin din ako. Sige, bro. Next time na Salamat ako ulit din. magtatanong. Salamat sa Diyos. Amen. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you doon kay Brother Jose Atienza sa iyong pagtatanong. So, wait lang muna ha. Tingnan natin dito sa ano natin sa thank you sa iyo Brother Atienza. So, dito tayo sa sa isang WhatsApp na gusto daw magtanong. Try natin makontak kung makukontak ko pa ito. Okay? Try natin tawagan. Kung mag-ring ba ito? Nag-ring nga. Naninig ba dyan? Hindi ko sasagot ba to si no answer di siya pwede anuin. Okay, so puta naman Bro tayo. Jando. Brother John, meron ba mga katanungan dyan sa live mo? Bro Jando. Si Bridget Angel. Bro Jando. Yes. Yes, Brother Merong Angel. nagano kayo dito nakikinig yata kasalukuyan, no? Si brother, ewan ko, lalaki, babae, humility. Bro Romer daw, pwede bang makahingi daw ng address mo? Paano daw ipapadala, bro, yung occult objects niya para sa disposal? Kasi walang vacant lot daw ang bahay niya. Thank you if you can help. So, Brother Romero, paano pakisagot yung si humility kung paano daw niya ipapadala sa yung occult objects niya, bro? So ano po, ang address po namin nasa yung saan ba yun? Anas, Valencia, Bohol, Office of Exorcism and Deliverance Ministry near Badyang Spring. Yun lang po ang ilagay ninyo na address, tapos i-care off mo na lang. It's either Bro Obet or sa akin yung Romer Abloan, Romer Abloan. Tapos ang gagawin nyo, lagyan nyo ng yung occult object kasi baka magtataka yung for disposal. Baka magtataka yung magtanggap niyan, anong para saan yon, ilagay nyo po yung occult object ha. Kasi delikado po yon na baka mayroon na makatanggap niya na maaras pa, hindi natin alam kung anong mangyayari. Brother Romer, what if may magka-interest doon?
at hindi makarating sa office, occult object, ano kaya ito, no? Buksan nila. Ay, hindi man bro, kapag ka nasa opisina ng Giante or something, hindi man nila binubuksan yan. Pagka napunta lang sa office, ang tanong kung sino makatanggap, baka mabuksan. Basta pagka nakalagay doon occult object, automatic na yon. Pwede na natin, kapag January nyo ibigay, kasi January po, open kami niyan Sirado po kami kapag simula 20 ba yun bro? 21? Sarado ng office. Ngayong Sabado, close na tayo Sabado. Ngayong Sabado, close na. So, ipadala nyo lang po yan ngayong January, January 3, Ay, may January 5. tao naman pa rin naman bro, kahit na close. May tao pa rin naman. May tao pa rin yan. Pero at least ba, nandun ako para pagka nagkaroon nandun ka? Okay, nandun ka. Diretso na yun sa yung sa sunugan. Ano man yan, i-break namin tapos diretso sunog. So gano'n lang, nyo na lang po, padala, mga siguro January 5, 6, mga gano'n. Para at least pagka nandun na ako babalik kasi ako ng Bohol, at least nandun na ako. So madidispose natin yan. So yun lang po, yung address ko. Address Ulitin namin. natin, Bro Romero, Sister Humility o Brother Humility, makinig po kayo. Attention Okay, po. No? yung Sister po, Humility. Ito po yung address ni Brother Romero, dahan-dahanan niya. Pakilista na lang po, Brother o Sister Humility. Sige bro, okay, Brother Romero, dahan-dahan lang bro yung address. So i-care off nyo po sa akin, Romer Gutwal. Tapos yung address po, Anas Valencia Bohol, Office of Exorcism and Deliverance Ministry near Bajang Resort. Ganon lang po ang pagka nyo. Alam naman po na mga niyan, mga riders niya na nagde-deliver, alam naman nila kung saan yan banda. So yun lang po, ilagyan nyo po ng occult objects para ma-identify po ng nakatanggap or ako nakatanggap niyan, diretso po yan sa sunugan, i-break po. So yun lang po, Bro Angel. Dito may tanong si Apple Bumix TV. Virgin Ray, tanong ko, pwede lang ba hindi hubarin ang scapular habang naliligo? Angel. Hindi po. Hubarin. Tuturo na simbahan yan. Isiners ko yan sa Catholic website. No? Ang scapular natin, wag nating i-keep niyo lang yan sa ano nyo, sa katawan nyo, sa balat, 'di ba? Dapat nandun nakadikit yan sa balat. But the whole day yan, but except po yung paliligo kasi masasalaula yung mababasa, masisira yan, babaho at kung ano. So bawal po yung turo na simbahan yan. Wag pagka naliligo, wag niyo pong isuot kasi babaho at mawawala yung yan. Yung ganda ng scapular po. Wag po pwede niyo pong hubarin kapag maliligo po. Yun po. Salamat bro Junmay. Okay. Brother Angel. Yes. Yes po sir, good evening po. May dalawang tanong lang po ako sir. Okay, madalawang tanong ka. Anong tanong mo bro? Unang tanong ko, yung soul ties. Yung soul ties, so napanood ko kasi si Brother Wendell yung sa mga sermon niya. Yung soul ties man ng mga girlfriend ko before nag-asawa. At saka yung mga girlfriend ko din na after na nag-iwalay sa asawa. Paano yun? I-break? Okay, Brother Romer, mukha sa'yo yung tanong na ito. So, ganyan bro, yung sa soul ties, kung gusto mo na mabigyan kita ng prayer, i-message mo lang ako, yung Romer Ablong Gutwal. Ang dami nang nag-message sa akin, nabibigyan ko na po. Tapos, i-renounce mo yan sa harap ng Blessed Sacrament. Tapos, kapag marami akong ibibigay sa iyo bro, ng mga prayers. Just message na lang po, Romer Ablong Gutwal. Tapos, kapag na-renounce mo na yan, so see to it po na magkumpisal kayo, kasi hindi lang po renouncement talaga yung sa soul ties. Pinaka-importante po dito yung kumpisal.
Tapos pagka general confession ka kung kaya mo, kung okay yung pare na sabihan mo na mag-general confession ka, yung kasalanan mo ilista mo noon na na mga kasalanan, tapos magsabi niyo magsabi man yan ng pare. So Isa po ba sa pangalan ng babae, sir? hindi, yung mga nagawa mo lang na kasalanan. Girlfriend ko? Kasalanan lang naman kasi hindi Yung mga girlfriend lang na nagkakaroon kami ng sa kasalanan. soul ties yan, Yung mga bro. girlfriend na hindi. Sa soul ties, merong nakalagay din doon specific na pangalan sa mga babae na nakaano mo, yung naging jowa mo. So, meron dyan. Ilagay, sabihin. Halimbawa, sir, yung mga babae na ng gabi lang kami kalimutan ko na yung So, mo lang, bro. Itatak mo lang sa isip mo kung sino yon eh. Alam naman ng Diyos, hindi po natin limitahan yung kapangyarihan ng Diyos, ha. Huwag natin limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Pagka nasabi mo yon, kapag hindi mo, mag-post ka lang. Isipin mo lang, hindi naman siguro makalimutan mo yung yung mukha niya. So kapag mo yan, naisip mo yan, tapos sunod na naman ang pangalan, iyan po, huwag natin limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. So kapag mo yan, na-intention mo na yan, automatic po yan. So yung mga gamit nyo po, gamit ng singsing na binigay sa kanila, yung mga yung tawag niyan, cellphone ba, o kanyan, lahat ng mga gamit, kung may aso man na binigay sa'yo, huwag mo naman patayin, ha. Mo na lang, isoli mo, i-break mo. Lahat ng mga gamit, mga materials na binigay sa'yo na alaala, yung mga sulat, mga ganyan, i-break nyo po. I-break nyo. Meron, bibigyan din kita ng prayer for breaking. Hindi ko na makontak na ibang bansa na. Huwag mo nang kontakin, bro. Ilipin ko na lang. Huwag mo nang kontakin. Mo lang. Kung merong mga cellphone na ganyan, i-break nyo po. Tapos nasira na, i-break nyo, tapos sunukin. Kasi yun naman ang importante. Tapos bro, kumpisal ka talaga, tapos sa harap ng Blessed Sacrament, i-renounce mo yon. Meron akong ibibigay sa iyo na soul ties na prayer. Kahit na yung sa family tree, yung sa mga pact, yung ungodly vows, meron po yan. So, ibibigay ko sa iyo, message mo lang ako. Daming nagme-message na sa akin, nabibigyan ko. Kahit na yung mga Sige po. Hindi naman ako yung... Sir, linawin ko lang, sir, kasama na doon, sir, yung kasi naghiwalay na ako sa asawa ko, tapos nagkaroon ako ng girlfriend din. Kasama na rin yun. Pero kasal kayo? Kasal kami. Sa asawa mo? Ko. Ha? Kasal po kami sa simbahan. So, sa pagka-ganyan, bro, kapag may jowa may jowa ka ngayon, tapos hindi kita bibigyan ng soul ties. Hindi, after ako nagkahiwalay, sir, nakajowa pa ako, sir. Apat, tapos hiwalay na rin kasi na ako, sir. Ayun, wala na ngayon. Wala na ngayon. Tapos, okay. Wala ang problema yan. Bibigyan kita. Before din ako nag-asawa, sir, marami din ako naging girlfriend na mayroon din mga binibigay. Kaya kita ko nga yung ni Brother Wendell, full ties. So, ganito, bro, ha. Tandaan mo, kapag may asawa ka, kasal kayo, kahit na naghiwalay na kayo niyan, wag na po kayo na magkaroon ng iba na jowa kasi pinakasalan mo yan sa simbahan. So ang ang gagawin mo, mamuhay ka po ng kabanalan. So yon, kapag namuhay ka ng kabanalan, nag-practice ka ng yung virtues, mga ganyan, kasi kailangan po yan. Kapag tapos kung may mga anak man kayo, o kung may mga anak man kayo, tulungan mo pa rin. Tulungan kasi responsibilidad yan ng bilang tatay. Tapos pagka ganun, bro, na-practice mo yan, kumpisal ka doon sa mga kasalanan mo, mga ganyan, tapos yung bibigay ko sa iyo na soul ties, i-pray mo yan sa harap ng Blessed Sacrament, yung renouncement din. Pagkatapos niyan, yung mga objects na meron ka na na sa iyo, nyo, yung i-dispose nyo, may prayer din ako ibibigay sa inyo kapag
yung proper disposal po ng mga occult objects, yung mga object na binigay ng mga jowa ninyo. So i-break po, pagkatapos niyan mamuhay ng kabanalan, tapos ano, bumalik ka sa simbahan. Magdasal ka po na palagi, magsimba Opo, po sir. kayo palagi. O yun ang Yes, sir. pinaka-importante. Lagi po, sir. I-message niyo po ako doon sa yung sa FB, yung sa Romer Ablong Gutwal. Gutual yun, Gutwal, parang pangtual ba, Gutwal. So kapag ka ganon, kapag ka na-message mo na, bibigyan kita, wala namang problema bro. Hindi naman ako tipo yung hindi ko sinasagot yung mga nanghihingi ng mga prayers. Inaano ko po yun kasi tulong po yan sa mensahe sa inyo. So message lang po kayo bro ha. Sige, sige. Sige po, sir. At yung pangalawa kong katanungan, sir, kasi yung kabataan pa ako, sir, nakapagnakaw ako, sir, ng mga gamit, tapos yung nakaw ako ng mga hayop din, tapos pera, tapos yung mga, kaya sir, kasi nakita ko sa, din sa lecture din ni Brother Wendell na hindi daw mapatawad kahit nagkumpisal ka kung hindi mabalik yung mga ninakaw. Sige, balik, sir, ipasagot natin ni Bro Wendell. Nandito na kami ng bahay tapos hindi ko na sila makontak. Ipasagot mo ni Bro Wendell para ma-explain sa'yo kasi siya man ang nag-ano niyan. Okay, Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Brother Wendell. Brother Wendell. Wait lang muna ha. Brother Wendell. Try natin tawagan si Brother Wendell gamit ang ang kanyang number. Wait lang ha, try natin tawagan ha, Brother Wendell ha. Wait lang, tingnan natin si Brother Wendell. Tawagan natin yung number niya mismo kasi baka wala siya, hindi siya nakaharap sa sa computer niya. Sige po, sir. Okay, tayo tawagan. Wait lang tayo. Tagal na mag-ring. Sana, Brother Wendell, nagiginig ka dyan. Please response. Ay, call ended yung niya, yung kanyang cellphone. Ating ulitin to. Bro. Kay Bro Angel na lang bro. Di sabi niya kasi si Brother Wendell yung nagsabi din na mapapatawad lang daw siya kapag binalik. So, ano ko sa niya, mga parang Ang Kay alam Bro Angel na lang. Ayan, Bro yung Angel. siguro, yung mga bagay na binigay sa'yo ng shota mo, limbawa, binigyan kanya ng, hindi pera, yung limbawa, binigyan kanya ng damit, bilang remembrance. Hindi yan bro. Iba yung yung pangalawa niyang tanong, si Bro Angel na masagot niyan bro. Iba yung tanong niya bro, yung sa Iba yata. yun? Ninakaw niya. Sige bro, ninakaw yung una pera, tapos kumpisal, tapos mapatawad. Mapatawad sa sa pari, pero yung kasalanan hindi daw mapatawad, kung hindi may balik yung pera. Ngayon ang tanong ko, wala na yung tao, tagal na na tsugi. Saan ko ibalik ang pera? Bro Jando, tinatawagan mo ba o kaya? Yes, tinatawagan ko si Brother Wendell ngayon. Di bali sir. Tawag ako. Ayan na. Ipatubag lang sa ila. Ipatubag lang sa ila. Ipatubag lang sa ila? Oo. Bro Angel, si Bro Angel lang. Sige, ako lang patubag sa ilahan na lang, sige. Ikaw sagot na lang, Bro Angel. Ano yung patupad sa ila? Ipasagot mo na lang sa kanila. Ayun, ipasagot sa kanila. May natutong bagong word. Okay, ganito po yun, no? Walang pagkakaiba sa sitwasyon ng halimbawa, yung daming utang, no? Tapos, siyempre, sa Biblia talagang kailangan magbayad ng utang dahil yun ay isa means of rin yun, stealing eh.
tandaan po natin sa mga mangungutang, no, dadaan ko muna doon bago ko sagutin yan. Kasi naikumpisal ko yung dati tungkol sa utang naman. Kasi pag nag-umutang ka, hindi mo binayaran, pag nanakaw yun. Bakit? Kasi kung may chance ka naman magbayad, ayaw mo magbayad, pag nanakaw yun, inutang mo nga, ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Tama, no? So, kinumpisal ko yun. Sabi ko, paano yung ganito? Paano yung gano'n? So, tapos ni-research ko na rin yun. Ganito ang turo ng simbahan diyang kapatid. No? Kapag una doon sa may utang tapos namatay kagaya nangyari sa iyo, ang turo po ng simbahan niyan, imbis na magbayad ka sa pinag-utangan natin, doon sa utang mo na, ibigay daw sa charity. Okay? Kapag wala ng chance. Now, yung sitwasyon mo, nagnakaw ka ng pera, alam mo yon na i-confess mo, no? Totoo yun. Sabi Kasi ng pare, walang pena, sabi ng hindi daw pwede din sa charity, hindi daw tinatanggap ng Panginoon. No, 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 no. Hindi, hindi, Sabi, hindi, hindi, ano yun. Hindi naman kasi nga sinosoli mo, wala nang chance. Sino nagsabing hindi tinatanggap sa Panginoon? Wala na nga chance, wala ka na nga chance magbayad dahil patay na o ibalik. No? So, ang turo talaga ng simbahan yan, ipamigay mo dahil hindi nga sa iyo yan, ninakaw mo eh. But if there is no chance, no? Sabi doon sa website na ako ng mga pari doon at mga ano, pag wala ng chance, kahit yung may utang, gusto mo na magbayad dahil nga talagang malaking kasalanan. Ang umutang na hindi magbayad talaga, malaking kasalanan sa lahat ng mga nakikinig ngayon. So, baka makamatayan natin. Anong gagawin? Ano mo, itulong mo na lang yan sa mga din po mahihirap. yan. Kasi nga walang chance eh. Itulong mo sa mahihirap. Kung hindi mo ano sa charity, itulong mo yan sa mahihirap dahil hindi sa yan. So, para mas makumpleto ang ano natin, ang penance natin, aside from yung pinagdasal ka ng Our Father o ano, mas makukumpleto 'yan, no? Mas makukumpleto talaga ang pagpapatawad. Totoo yung sabi ni Bro Wendell, turo na simbahan 'yan. Kung ano man yung inano mo, babawi ka talaga, bawiin mo. No? So, ang gagawin mo, yun, ano ba, magkano yung amount ba na ano mo, itabi mo yun, bro, para matuloy-tuloy yung magpapatawad. Kasi, ang tawag doon, bro, proper contrition. Okay? Kasi ano ba yung contrition? Pagsisisi, meron kasing improper. Ano yung improper contrition? Kapag nagsisisi ka, pero nagpisal ka, pero hindi, wala naman sa loob mo. Ayaw mo naman isoli. No? Yun yung improper. Ganon din sa kasalanan. Ah, kumpisal ka ng kumpisal, paulit-ulit. Ayaw mo naman magbago. Improper yon. Walang saysay yon. So ngayon, para maging proper yan, bibigyan ka ng absolution ni Father, bibigyan ka ng penance, at i-advise ang ka dapat yan. So ganito yung advice ng simbahan po dyan. Magbigay ka talaga. Ngayon, kapag medyo duda ka pa doon halimbawa, doon sa sagot namin, pwede mong ano yan, i-confirm. Ano pwede po yun, pag nag-confess ka uli, itanong mo sa kayo Father kasi part ng reconciliation po yan. Part ng Sacrament of Reconciliation, yung pwede kang magtanong sa pare, Father, kasalanan po ba to? Oo. Ano po yung gagawin ko? Part yun. So you can ask to confirm yung sagot ko, yung sagot namin dito, para ma-confirm. Ako lagi kong ginagano yung mga tao, para ma-confirm nyo, may second opinion. Pagka nagkumpisal po kayo, itanong mo kay Father kasi po patay na po yung napagnakawan ko, yun ang gagawin ko. Yun. So at least may second option ka, kapatid. Okay? Sige po, sir. Kung pwede, Mm. siguro sa mga ano niya, sir, mga apo o kaya anak. Tapos sabihin ko na lang na anonymous na lang. Yes, basta sa mga nangangailangan, actually ang daming nangangailangan ngayon. So, kaya kahit sa mga charity yan, may mga charity yung ano natin, no? Ang masasuggest ko kung magbibigay kayo sa Regio Veritas natin, yung Caritas, yun sigurado talaga yun, pupunta sa mga mahirap yun. Yes, pwede maipadala yan. Napakadali ngayon magpadala. O kaya sa mga lingkod kapamilya, sa mga marami nang yung charity na totoong napupunta sa mga mahihirap. So, marami tayong way yan. Sa lahat ng nakikinig ngayon, yung mga utang na gusto magbayad dahil gusto magsisi, kailangan talaga bayaran pa rin. But wala nang chance dahil wala na yung tao, mahirap na makapagbayad. Give it to charity, sabi ng simbahan. Kasi hindi sa atin yan.
Ganun kaya Pati hiniram din po mo yung nga mga, eh. ano, sir, pati din po yung mga gamit, sir, mga pantalon, mga, Yes, of course. Kasi basta't hindi pagkain. sa atin yan, kumbaga yun nga, kung may soul ties, mayroon din na yung kapag nakikita mo yung ninakaw mo, bro, pansinin mo, hindi mo man naalala na O, hindi yan sa'yo. Di ba? Maalala mo eh. Ninakaw tapos, ko to. Yes, maalala ko so kasi, nakakonsensya. exactly. Yun nga yung punto ng simbahan dyan. Ang Maalala problema mo ko lang ngayon, yan sir, lagi. yung mga nanakaw ko na bagay sa Hmm. isang tindahan, yung tindahan matagal na nagsara. Exactly, yun po yung sinasabi ko kanina pa. Kapag wala ng chance nga, give it away dahil hindi sa yan, hindi sa atin yan. Kapag ninakaw o inutang, hindi sa atin yan. Let's try our best kapag may pagkakataon sa mga may utang, magbayad kahit dahan-dahan. Baka makamatayan natin yan. Ikakapahamak pa natin yan eh. Dahil Wala isipin natin. natin minsan, di ba? Simpleng bagay yan, no? Sa lahat na nakikinig ngayon, no? Ito po ay magandang pag-usapan natin ngayong gabi ito. Magandang usapan kasi hindi natin alam, pwede tayong kapahamak yan sa kabilang buhay. So mga simpleng bagay lang yan, isipin mo, isusoli mo na yung pantalon o ipamimigay mo dahil no chance na, hindi mo na isoli. Baka doon hindi tayo mapasok na kinatatakutan ko lagi, baka masarahan tayo ng pinto ng langit Dahil doon sa mga malilit na bagay, actually yung tulad ng utang, kung gusto mo talaga, pwede kang magbayad kung gusto mo lang. Maraming dahilan ng tao Ako, naranasan ko rin yon. Marami ako dahilan nun. Nagkaano-ano ko din, nagkabaon-baon ako. Ang dami ko. Wala, yung pagbabayad minsan, wala sa isip natin. But I realize, biblical talaga yung pangungutang talaga. Walang ano yan, no? Walang bait, sabi nga nung so, ng Biblia. So, at isipin natin, mayroon ding quote na kapag ikaw ay nangutang, hindi mo binayaran, pag nanakaw na yun, dahil hindi sa'yo yun. Lalo na sa'yo, ninakaw mo, di lalong hindi sa'yo yan. So, ano yung pinaka the best? Confession. And then, give it to the charity, kapatid. Kung sino yung alam mo na mas nangangailangan. Kung wala ng chance, sa lahat na nakikinig ngayon. Balik daw. Na-confess ko niya sa pare, yung sabi nga, ibalik talaga daw. Pareho lang. Yun ang sinasabi ko. Sinisiguro namin dito, turo ng simbahan talaga yung sasabihin namin dito. Ibibigay talaga sa charity kasi hindi nga sa atin yan. At isipin natin na napakasimpleng bagay niya, napakakonting bagay, baka dyan pa tayo mapahamak, no? Kumbaga para maging proper ang kumpisala confession, totoo yun, para maging proper siya, gawin natin. Yung iba kasi binabaliwala Alam nyo, sa lahat na nakikinig ngayon, hindi natin mahirap magbaliwala sa turo ng simbahan at ng Diyos. Kala natin okay lang to, babaliwalain ko. Mahirap diyan baka, 'di ba? Baka pagdating ng araw, yan ang ikapahamak ng ating kaluluwa. So isoli na lang natin kapatid, match the best yan, turo na simbahan. Pati yung mga ninakaw mong pera, give it to the charity. Yung, kapag no chance kapag walang chance, pati yung mga may utang ngayon, hindi mabayaran, give it to charity. Magpondo ka, mag-ano ka, hindi mo mabayaran, mag-ano ka na, itabi mo, magkano ba yung inutang mo, and then give it to the charity po. Mas maganda pa nga, kahit wala kang utang, mag-ano kayo ng ano no? Mag-ano kayo ng pondo sa sweldo nyo, para sa charity kasi kasama yun sa Bilhin ko na lang, pagkaligtasan sir, bilhin ko na lang pagbayad para makabawi. Mm. Amen. Yun po kapatid, no? Sana maliwanagan po tayo lahat. Okay, salamat po, sir. Salamat po sa inyo, Brad Angel, Jondo, Romer, Jewel, at Brad Wendell. Salamat sa inyo lahat, sir, sa programang ito, punto por punto. Marami po akong natutunan at saka nag-guide kayo ng mga ng mga Katoliko na nawala sa landas po. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Amen. Salamat po sa Diyos. Bro Jando? Salamat po. Okay, thank you sa iyo, brother caller. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Okay no, so dahil alas 10:14 na, tapos po tayo, sabi dito ni Mary Krampus Mas, hindi doon sumipot si CP sa debate kasi natakot.
Okay, Merry Krampus Mas. Ang reason kasi ni CP, ang mga Muslim is obsessed makita yung kanyang mukha at ayaw niya ipakita ang kanyang mukha. No, karapatan niya yon. Ayun ko talaga, naghahanap talaga ang mga Muslim na makadebate. Yung gaya ni CP na ano ah, na labas yung mukha, gusto na yung nakalabas yung mukha. Ang advice ko, yung hamunin nyo si Sam Shamoun. Yon, wala na kayong lusot doon kasi nakalabas talaga ang mukha nun, no? Actually, baka hindi nyo kilala si Sam Shamoun, no? At ipakita na lang kung ano itsura nitong Sam Shamoun na sinasabi ko. Ito yung kanyang itsura. Talaga nakalabas ang mukha nito. Wala na kayong, di nyo na pilitin pa ito na show me your face kasi nakalabas yung mukha niya. Kita nyo yung kalbo na nasa right. Yan o, talaga nakikipagdebate yan. Harapan, pwede rin online, nakalabas yung mukha. So wala nang reason para sabihin nyo talaga na takot sumipot, ayaw maglabas ng mukha, show me your face, wala nang ganyan. O si Rashid Indasan, baka gusto niya itong makadebate, sabihin nyo lang dahil ating abangan pag hinamon to ni Rashid Indasan. Sabi kasi ni Rashid kasi na kaya siya hinamon ni CP para gusto niya makilala siya ng karamihan. Hindi, mas kilala sila eh. Mas marami yung views nila compared kay Rashid eh. Kaya kung gusto nyo talaga makadebate yung nakalabas yung mukha, para hindi nyo na sabihin, show me your face, eto na, si Sam Shamoun. Ito yung amunin nyo. Mga Muslim na naghahanap talaga ng makakatapat sila na pang main event. Ito amunin nyo. Pati mga Sahih al-Bukhari, mga Sahih ninyo, mga hadith ninyo, kabisado nito. Quran ninyo, kabisado nito. Arabic nyo, kabisado nito. Pati aral nyo, kabisado nito. Pati ba naman tauhid? Alam nito yung paliwanag ang tauhid eh. Oh, ito yung ano ko sa mga Muslim, no? Ah, Merry Krampus Mas. I suggest kung gusto niyo na makadebate, ito yung labanan ninyo si Sam Shamoun. Wala na kayong reason dyan para sabihin show me your face. Talaga nakalabas ang mukha niyan. Okay? So, 10:70 na. So, kailangan na po natin na tapusin ang programang ito para makapagpahinga naman tayo. Si Divine, mapatulog ko na. Nandun doon si Divine sa labas, nanonood ng Peppa Pig kasi naghihintay kung kailan ako matatapos dito. So, atin ang ibigay kay Brother Romel Palma sa kanyang pasalamat at huling mensahe. Brother Romel, diyan ka pa, gising ka pa. Brother Romel, kaya tulog na si Brother Romel. Silipin natin kung tulog na ba. Andiyan naman, Brother Romel. Hello, good evening. Atin na lang ibigay ni Brother Romer na lang muna. Brother Romer sa kanyang uling mensahe. Pasalamat. Brother Romer. Okay, Bro Jando. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa Diyos sa araw na ito, sa programa po ulit sa Punto por Punto. Nawa po yung marami tayong matutunan. At God bless po. Good night and Ave Maria sa lahat. Back to you, Bro Jando. Okay, ito na maibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman. Brother John Ray, ng South Korea. Yes, Bro Jando, maraming salamat. Maraming salamat siyempre sa Panginoon at sa lahat ng mga kapuntos at mga kabag. See you tomorrow. God bless all. Okay. Atin na maibigay naman ngayon at ibalikan si Brother Romel Palma. Baka nandyan na. Brother Romel Palma, nandyan ka na ba? Brother Romel? Wala talaga. Brother Yes bro, Wendell, yes bro. Sensya na ayun, po. sige. Ikaw bro, huling pasalamat bro at huling mensahe at pasalamat. Parang mamamaalam na. Ayun na nga. Salamat. Ang ganun na nga yung kaya ko nga binago eh kasi parang last destination. Alright, ayan na. Salamat po no unang-una sa Panginoon sa sa kanya pong blessing na binigay sa atin. And sa lahat po na nagsubaybay ngayon, sana po patuloy kayo na
suporta sa pamamagitan po ng pag-share at pagsusubaybay po sa programang ito. At kung naman po natutunan natin, sana po ay maibahagi din natin at matulungan natin ating mga kapwa Katoliko, maging mga ibang sikta ng pananampalataya na gusto mong makaunawa ng tunay na katotohanan ng ating simbahan. God bless us all. Back to you, Brother Janto. Okay, thank you sa iyo, Brother Romeo. At may bigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Amen. Praise the Lord muli. Maraming salamat. Unang-una sa Diyos, no? Sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. And thank you po, Mama Mary, sa lahat ng mga biyaya namin natatanggap, no? Lalo na sa buhay at kalakasan. At yes, sana po, no? Pagalingin nyo agad-agad si si Brother Jundri dahil marami pa siyang ano, no? Mga kaluluwang aakayin, no? Pabalik sa simbahan mo, Lord. So sana gumaling na siya at si Bro Jando at lahat kami po rito, no? At ang mga kamag-anak namin. So paalala po, huling ano natin, Mateo 4:17 ngayong paalala po ngayong Adbyento, ngayong magpapasko. Mateo chapter 4 verse 17, bro. Um, ito yung pagpapaalala sa atin lagi. Si Jesus mismo nagsabi niyan po. Oy, wait lang muna ha. Tumatawag. Si Brother Eugene nga po tumatawag. Mamaya na bro, mamaya na bro. Tawagan kita mamaya. Sige, ano yung Brother Angel? Matthew chapter 4. Verse 17 bro, Tagalog. Verse Paalala 7. po sa atin yan. Verse 17. Okay, ito sinasabi sa Matthew 4:17. Simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ayan. So, ang tunay na Kristiyano po, no? So, laging handa, no? Handa na siya sa pagharap sa Diyos. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Dapat lagi nga ng handa, no? At lagi nang nagiging tapat. Dapat po laging tapat na sa Kanya at masunurin sa mga aral at utos ng Diyos. Yan din po at the same time ang maibigay natin sa iba. So ma-share nyo po ito para mas marami pang makapagsisi, makapagbalik loob. Ma-share nyo itong be online missionaries at evangelizers. No? Marami pong paraan para maging evangelizers tayo. So at panghuli po, pabaon ng ating ebanghelyo kanina, no? Yung miracle ni God kay Zacarias at Elizabeth, no? Talagang makita mo, no, pagka ang Diyos ay magbigay ng biyaya ang Diyos, no? Minsan yung hindi mo ini-expect, no? Talagang kung kailan biglang darating. God knows best for us. So maghintay lang tayo, no? Magugulat ka na lang yung ibibigay niya mas higit pa dun sa inaasahan natin. Ganong kabait, no, ang Diyos sa atin lahat. Lalo na yung mga lingkod niya, hindi niya pinababayaan yan. Amen. Yan lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, at ano ko pala ito pala para hindi makalimutan, ano? Meron pala dito sa, wait lang muna ha. Dito sa Jesse Vibes, no? Si Brother, wait lang. Si ano ba to? Si Eugene Gapo. Nag-live pa ka o nag-live ako. Nag-live ako bro. Ito si Jesse Vicera ito sa mga gustong ano sa kanya. Ipagdasal niyo po ang aking kagalingan. Mga kalangga, admitted na naman tayo para maging handa tayo sa dialogo na humahamon sa atin. Taimtim na dasal ang hinihingi ko sa inyo kung meron man kayong konting may tulong financial sa pakisend na lang sa GCash ko. Maraming salamat po. Ito po yung GCash ni Brother Jesse Becerra. Siya ay naka-admit ngayon. No? Meron siyang diabetes. Ito si 0966. Wait lang muna, screenshot ko muna ha para maano natin ha. Para maipakita talaga natin yung ano ni Brother Jesse. Yung kanyang, yan, para maipakita natin yung kanyang, uh, wait lang, anuhin ko muna ito para maipakita ko sa screen yung ano niya. Yung kanya, ito. Okay? So ito, yung ano niya.
Ipagdasal niyo po ang aking kagalingan, mga kalangga. Admitted na naman tayo para maging handa tayo sa dialogo na humahamon sa atin. Taimtim na dasal ang hinihingi ko sa inyo. Kung meron man kayong konting may tulong financial, pakisend na lang sa GCash ko. Maraming salamat po, kalangga, Prodio at Ecclesia. Ang kanyang GCash, ito po, yung 0966 835-2239. O sa mga gusto pong tumulong po kay Brother Jesse Becerra, siya ngayon ay naka-admit ngayon sa ospital. Mga nangangailangan ng mayroon ba kayong may tutulong dyan? Dito lang po sa kanyang GCash, 0966-835-2239. O yan. So, yan po ang ni Brother Jesse ngayon. Ito yung kanyang kalagayan. Ito, kalagayan ni Brother Jesse. Yan. So, talagang siya ngayon. Nasa hospital, naka-admit siya sa hospital ngayon. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating ayun lang. Sa ating pasalamat sa inyong lahat. Paalam na po at kita-kits po tayo ulit bukas. Ito lamang po sa punto por punto. Huwag niyo pong kalimutan rin pong tangkilikin yung aking mga video uploads doon sa aking YouTube channel, Bro Jando Alabado TV. Ang latest upload ko po doon yung debate ko po sa kay Junji Luares, kung saan ako doon ay sobrang payat pa. At kung titingnan mo yung mukha talagang adik, nakaisti talaga yung leeg ko ganun. Yun, sobrang payat ko doon. Sa mga gusto makakita ng aking katawan dati, panoorin na po doon sa aking YouTube channel, Bro Jando Alabado TV. Andun po yung yung debate ko kay Junji Luares. Naganap po yun sa Plaza Independencia sa Cebu. At sobrang payat ko pa doon at pangit talaga, mukhang adik. Ako ganun ba man? Rojando, Yes. para sa mga sa mga nakikinig ngayon, ayan sana matulungan natin si Brother Jesse, lingkod po siya dito sa punto por punto dati at hanggang ngayon naglilingkod 'yan. So, para gusto yung pagpalain, bigyan natin ng inspirational message galing kay Lord Jesus. Mateo 10:42 po, kapag binigyan natin ng mga lingkod ng Diyos po, pagpapalay darating. Mateo 10:42, bro. Okay, Mateo 10:42, ang sabi naman dito is, ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Ayun. So, kapag tinulungan po natin, si Brother Jesse at kapatid po yung mga hinihingi ng tulong ni Father Darwin para sa church po yan, sa mga lingkod niya. Ayun, so nandun pala ang pagpapala, no? Hindi lang sa kayamanan, kundi financial, kundi kagalingan, at nandun din ang kaligtasan. Mas gusto ni Lord nga yung tinutulungan niyan, yung mga lingkod ng Diyos, no? Na tuwa siya pag tinutulungan natin. So sana kung may yung mga nakakaluwag diyan, wag nating kalimutan tumulong po kay Brother Jesse at sa ministry ni Father ng Diyos na ginamit ni Father Darwin sa kanyang ministry ngayon. Sana makatulong po tayo. Yun ang sabi ng ating Panginoon Kristo galing sa bibig niya, isang malamig lang basong tubig. Paano kung malaki-laki pa yung binibigay nyo? Di mas malaki ang pagpapala. Yung po kapatid, Bro Jando. Okay, thank you sa inyo lahat. So yun lang po ang mensahe ni Brother Jesse Becerra. Wait lang, asan na ba to? Eugene. Hello, lang abi. Hello, Bro Eugene. Ano? Hello. Oh, naka-live ako. Nag-live ka? Yes, naka-live. Sige. Mamaya na lang. Ano ka? Anong ganap? Anong ganap? Ha? Anong topic niyo? Well, hindi pa ako nagla-live kasi walang walang load yung building. Sige, ano yan? Para magbigyan ka ng load. Sige. Baka bukas. Sige. Eugene Gapo po, punto por punto doon sa sa Zamboanga del Norte. Okay? Thank you sa iyo, Brother Eugene Gapo. At mamaya natin mag-usap, bro, kasi patulugan ko pa si Divine. Inaantok na yung bata eh.
Sige, Sige, sige. sige. God bless. Mamaya na pagkatulog ni Divine, usap tayo. Okay, ito tayo ngayon sa huling pasalamat na po natin at katapusang prayer po sa gabing ito. Closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.